May mga araw na parang tahimik ang langit, pero sa katahimikan may tinig na dumarating sa puso. Isang paanyaya mula sa Diyos na magsimula muli, na maniwala muli. Hindi mo kailangang ipilit na maging malakas ngayon. Ang kailangan mo lang ay makinig, sapagkat sa bawat umaga na ibinibigay ng Diyos, may bagong pag-asa, bagong lakas at bagong milagro na inihahanda para sa iyo. Sabi sa awit 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kaibigan, handa ka na bang maranasan ang presensya ng Diyos ngayong umaga? Huminga ng malalim. Hayaan mong ang kanyang salita at kapangyarihan ang pumuno sa puso mo. Samahan mo akong lumapit sa kanya ngayon. Sa bawat paggising mo sa umaga, may panibagong biyaya na ibinubuhos ang Panginoon. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Ang bawat salita na maririnig mo ay maaaring maging sagot sa mga panalangin mong matagal mo nang ibinubulong sa gabi. Ang Diyos ay Diyos ng mga himala, at ngayong umaga nais niyang ipaalala sa iyo na hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa, may tagumpay na paparating, may araw ng panalo na itinatakda para sa iyo. Habang ang mundo ay abala, ang Diyos ay tahimik na kumikilos sa likod ng eksena ng buhay mo. Siya ang nagbibigay ng direksyon sa mga nalilito, ng kalakasan sa mga nanghihina, at ng pag-ibig sa mga nakakaramdam ng pag-iisa. Kapag lumalapit tayo sa Kanya sa panalangin, binubuksan niya ang langit upang ipadama ang Kanyang presensya at ihatid ang Kanyang pangako. Sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking iniisip tungkol sa inyo, mga panukalang ukol sa kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaibigan, ang umagang ito ay hindi lang basta simula ng araw. Ito ay simula ng tagumpay na itinakda ng Diyos para sa buhay mo. Kaya ngayon, ihanda mo ang puso mo, sapagkat sa susunod na sandali, tayo'y lalapit sa presensya ng Diyos sa isang panalangin na maaaring magbago ng takbo ng buong araw mo. Isulat mo sa mga komento, Panginoon, kausapin mo ako ngayong umaga, at huwag kalimutang mag-subscribe para sama-sama tayong lumago sa pananampalataya araw-araw. Tahimik muna tayo ngayon, kapatid. Ilayo mo sandali ang iyong isip sa mga abala ng mundo, sa mga tanong na walang sagot, sa mga bigat ng damdamin, sa takot ng hindi alam ang mangyayari. Huminga ka malalim. Isa pa, ang bawat paghinga mo ay paalala na ikaw ay buhay at ang Diyos ay hindi pa tapos sa kwento mo. Ngayon, hayaan mong ang panalangin na ito ang maging simula ng iyong bagong direksyon. Isang panalangin na magbubukas ng langit. Isang panalangin na dadaloy mula sa puso mo, papunta sa puso ng Diyos. Ama naming nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo sa simula ng araw na ito. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin ngayong araw, pero alam namin kung kanino kami magtitiwala. Sa iyo, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog. Ikaw ang Diyos na hindi napapagod. Ikaw ang Diyos na hindi nakakalimot sa mga anak mong nananampalataya. Salamat po sa bagong umaga. Salamat sa panibagong pagkakataon. Salamat sa biyaya ng buhay, ng paghinga, ng paggising. Sa bawat sinag ng araw, naririnig namin ang tinig mong nagsasabing, "Anak, kasama mo ako." At o Panginoon, ngayon pa lang ay tinatanggap na namin ang araw na ito bilang regalo. Hindi lang basta araw, kundi araw ng tagumpay, araw ng panibagong simula, araw ng direksyon mula sa langit. Panginoon, inihahayag po namin ang aming puso ngayon. Nais po naming marinig ka. Kausapin mo kami, O Diyos. Sa katahimikan ng umagang ito, buksan mo ang aming puso upang malinaw naming madama ang iyong tinig. Ang iyong salita ang aming gabay. Tulad ng sinasabi sa awit 143:8, ipaunawa mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa umaga, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Sa iyo na kami nagtitiwala, Panginoon.
hindi sa aming sariling karunungan, hindi sa plano ng tao, kundi sa plano mong perpekto at banal. Espiritu Santo, hinihiling namin ang iyong paggabay. Pumasok ka sa bawat tahanan, sa bawat silid, sa bawat puso na nanonood at nakikinig ngayon. Hawakan mo ang puso ng sinumang naguguluhan. Palakasin mo ang loob ng sinumang nanghihina. Pawiin mo ang takot ng sinumang natatakot at lagyan mo ng liwanag ang daan ng sinumang naliligaw. Ang iyong presensya ang aming kailangan, higit sa lahat. Panginoon, basbasan mo po ang araw na ito. Isinusuko namin ang aming mga plano sa iyo. Hayaan mong ang plano mo ang siyang mangyari, hindi ang gusto namin, kundi ang gusto mo, sapagkat ang plano mo ang laging mabuti. Tulad ng sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking iniisip tungkol sa inyo, mga panukalang ukol sa kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Yan ang panghawakan namin, O Diyos, ang iyong pangako. Hindi kami susuko, hindi kami matatakot, sapagkat alam naming may plano ka. Ama, inilalapit po namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang mga layunin namin sa buhay, ang mga pinapangarap naming trabaho, negosyo, kalusugan, relasyon, kapayapaan. Lahat ng ito ay itinatagubilin namin sa iyo. Kung ito'y ayon sa iyong kalooban, Panginoon, buksan mo ang pintuan. At kung hindi, turuan mo kaming maghintay, magtiwala at magpahinga sa iyo. Sa mga oras na kami walang kasagutan, ikaw ang aming kasagutan. Sa mga oras na wala kaming direksyon, ikaw ang aming direksyon. Sa mga oras na kami wala ng lakas, ikaw ang aming lakas. Ayon sa Filipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kaya't kahit anong pagsubok ang dumating ngayong araw, hindi kami matitinag sapagkat ang lakas ay galing sa iyo. Panginoon, nililinis din po namin ang aming puso. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa mga salita, kilos at isipang hindi nakalulugod sa iyo. Patawarin mo po kami sa mga sandaling hindi kami tumingin sa iyo, kundi sa aming sariling paraan. Tinatalikuran namin ang anumang pride, galit, inggit at pagdududa. Nais naming maging dalisay ang aming puso upang walang hadlang sa aming panalangin. Sabi sa Juan 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ngayon, O Diyos, itinataas namin ang aming mga pamilya. Basbasan mo po ang bawat miyembro ng aming tahanan, ang mga anak naming nangangarap, ang mga magulang naming nag-aalala, ang mga kapatid naming nagdurusa. Maging liwanag ka sa bawat isa sa amin. Ipadama mo sa kanila na may Diyos na buhay, may Diyos na tumutugon, may Diyos na nagmamahal ng walang kapalit. Itinataas din namin ang aming kalusugan, Panginoon. Sa sino mang may sakit, hipuin mo ang kanilang katawan. Ipagkaloob mo ang himalang pagpapagaling, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Walang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. Walang puso na hindi mo kayang ayusin. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, ayon sa Isaiah 53:2-5. At sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay gumaling tayo. At sa huli nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang natanggap at sa mga biyayang paparating pa lang, sa mga tanong na sinagot mo na at sa mga tanong na sinasagot mo sa iyong tamang panahon. Salamat dahil ikaw ay Diyos na hindi nagpapabaya. Salamat dahil hindi mo kami kailanman iniwan. Salamat dahil kahit hindi namin nauunawaan ang lahat, alam naming hawak mo ang lahat. Ngayong umaga, O Diyos, idinideklara naming ito ay araw ng tagumpay, araw ng milagro, araw ng presensya ng Diyos. Hindi kami lalakad sa takot, kundi sa pananampalataya. Hindi kami aasa sa tao, kundi sa iyong pangako. Hindi kami magpapadala sa gulo ng mundo, kundi magpapasakop sa kapayapaang nagmumula sa iyo. Kausapin mo kami, Panginoon.
Sa bawat sandali ng araw na ito, hayaan mong marinig namin ang iyong tinig. Ipagkaloob mo ang karunungan sa bawat desisyon. Ibigay mo ang tapang sa bawat hakbang. Ipadama mo ang pagmamahal mo sa bawat pagtibok ng aming puso. Panginoon, tanggapin mo ang aming panalangin. Buong puso kaming nagtitiwala sa iyo. Buong buhay naming itinatalaga sa iyo. Sapagkat alam naming ang sinumang kumakapit sa iyo ay kailanmay hindi mawawala. Ngayon, kung naramdaman mong nakausap ka ng Diyos sa panalangin na ito, isulat mo sa mga komento. Kausapin mo ako, Panginoon, akin kang pinakikinggan. Maari mo ring ilagay ang pangalan ng taong nais mong ipanalangin upang sama-sama nating isama sila sa ating mga panalangin araw-araw. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pindutin mo na ang subscribe button para mas marami pa tayong umagang sabay-sabay na lalapit sa Diyos. Ngunit huwag kang bibitaw dahil may mensaheng darating, isang kwento mula sa salita ng Diyos na magbubukas ng panibagong pananaw at magpapatibay sa iyong pananalig. May mga araw na parang ang bigat-bigat ng laban, hindi ba? Yung pagmulat mo pa lang sa umaga, may tensyon na agad sa dibdib. Parang may kalaban ka na hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo na nasa paligid. Pero alam mo, sa tuwing nakakaranas tayo ng ganito, may paalala ang Diyos. At minsan, dumarating yan sa anyo ng kwento. Hindi lang basta kwento, kundi kwento ng panalo, ng pananampalataya, ng tagumpay, kahit sa gitna ng imposibleng sitwasyon. Ngayong umaga, dalhin kita sa kwento ni David. Isang binatilyong pastol, walang espada, walang kalasag, walang sandata, pero may isang bagay siyang hawak, pananampalataya. At yun ang naging susi sa kanyang tagumpay. Alam natin ang istorya. Si David, dala lang ang kanyang tirador at 5 makinis na bato. Humarap sa isang dambuhalang kalaban, si Goliath, isang mandirigmang sanay sa giyera. Suot ang kompletong armor, malaki, mabagsik, nakakatakot. Pero si David, may tapang na galing sa langit. Hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa lalim ng relasyon niya sa Diyos. Bago pa man siya lumaban, sinabi na niya, ang laban na ito ay hindi sa akin. Ito ay laban ng Panginoon. Nakita mo yon? Sa puso pa lang ni David, panalo na siya. Sapagkat ang kanyang tiwala ay hindi sa kanyang sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan tayo ganun din. May mga Goliath tayong hinaharap, problema sa pamilya, kakulangan sa pera, karamdaman, pangamba sa kinabukasan. Hindi natin alam kung saan magsisimula. Pero gaya ni David, pwede tayong humawak sa pananampalataya at maniwala, Panginoon, kasama kita at sapat ka na. Tandaan mo, hindi tinawag ng Diyos si David dahil magaling siya sa laban. Tinawag siya dahil totoo ang puso niya. Ang pananampalataya niya ay buo. Alam ng Diyos na kahit maliit siya sa paningin ng tao sa langit, siya ay isang higante ng pananampalataya. At sa iyo ngayon, kapatid, sinasabi ng Diyos, hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging malakas. Lumapit ka lang sa akin at ako ang lalaban para sa iyo. Alalahanin mo ang sinabi ni David kay Goliath, ikaw ay lumalapit sa akin na may tabak, sibat at kalasag. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamak. Ang tagumpay ni David ay hindi nanggaling sa kanyang tapang, kundi sa kanyang tiwala sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Sa panahon natin ngayon, parang ang daming Goliath sa paligid. Goliath ng takot, Goliath ng depresyon, Goliath ng kabiguan, Goliath ng pagkalito. Pero tandaan mo ito, walang Goliath na mas malaki kaysa sa Diyos na kasama mo. Walang laban na hindi kayang tapusin ng Diyos sa iyong panig. Ngayong umaga, baka may mga tanong ka na iniiyak mo na lang gabi-gabi. Baka may mga suliranin kang pilit mong itinatago, pero sa loob-loob mo, wasak ka na, gusto mong sumuko. Pero tandaan mo ito, kapatid, si David ay hindi nagtagumpay sa sandata, kundi sa pananalig. Ganon din ang gusto ng Diyos sa iyo.
ang maniwala ka kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Ang tunay na himala ay hindi lang yung nabubuksan ang langit at may bumabagsak na sagot. Minsan, ang himala ay yung lakas na ibinibigay ng Diyos habang naghihintay ka. Ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, ang direksyong dumarating sa gitna ng kalituhan, ang kagalakan sa gitna ng lungkot, ang pananampalataya sa gitna ng kawalang katiyakan. Si David ay hindi lang nanalo, siya ay naging hari. Siya ay naging halimbawa, siya ay naging patunay na kahit sino basta may tiwala sa Diyos ay pwedeng dalhin sa tagumpay. At ngayon, ikaw ang kausap ng Diyos. O ikaw, hindi mo ito pinapanood ng aksidente. May sinasabi sa iyo ang Panginoon, may inaayos siya, may binubuksan siya, may itinatanim siya sa puso mo ngayon. Huwag mong hayaang mawala ang sandaling ito nang hindi mo tinatanggap ang mensaheng ito. Sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, katulad ni David, ako'y naniniwala. Ang laban ay sa iyo. Hayaang ang panalangin ng umaga na ito ang maging panimulang hakbang tungo sa iyong himala. Kahit anong laki ng problema mo, mas malaki ang Diyos mo. Kahit anong bigat ng sitwasyon mo, mas magaan kapag kasama mo ang Diyos. Kahit anong dilim, may liwanag kapag sa Kanya ka nakatingin. Kaya ngayong oras na ito, ihandog mo sa Kanya ang lahat, ang takot mo, ang pagod mo, ang sakit, ang pagkalito, ang tanong, ang hinanakit. Ibigay mo sa Kanya. Dahil Siya lang ang makakatapos ng mga laban mo. Siya lang ang tunay na nagbibigay ng tagumpay. Isipin mo ulit si David. Bago pa man bumagsak si Goliath, panalo na siya sa puso niya. At ganun din ang gusto ng Diyos para sa iyo. Ang tagumpay na nagsisimula sa loob, sa pananampalatayang buo, sa pusong handang magtiwala, sa panalangin ng umaga na puno ng pag-asa. Kaya ngayon, sa mga sumusubaybay, nais kong imbitahan kayong magkomento sa ibaba. Isulat mo, ang laban ko ay tagumpay sa Panginoon. Kung may Goliath ka ngayon sa buhay mo, pangalanan mo, i-comment mo at sabay-sabay nating ipanalangin. Hindi ka nag-iisa, may community ka dito at higit sa lahat, may Diyos ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, kapatid, ngayon na ang tamang oras. Pindutin mo ang subscribe at ang bell icon para araw-araw sabay nating simulan ang umaga sa panalangin, sa pag-asa at sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ngayon, bago tayo magtapos, isipin mong mabuti, anong Goliath ang gusto ng Diyos na harapin mo ngayon at anong pananampalataya ang Kanyang binubuo sa puso mo? Ang sagot, kapatid, ay sa susunod na hakbang ng iyong pananalig. Kung si David ay nagtagumpay hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa pananampalataya, ang tanong ngayon ay, paano mo rin mararanasan ang parehong tagumpay sa araw-araw mong buhay? Ano ang mga susi para ang panalangin ng umaga mo ay magbukas ng pinto sa direksyon ng Diyos? Paano mo hahayaan ng presensya niya ang manguna sa lahat ng gagawin mo ngayong araw? Kapatid, may mga prinsipyo mula sa salita ng Diyos na kapag isinapuso mo, kayang baguhin hindi lang ang takbo ng araw mo, kundi ang mismong takbo ng buhay mo. At ngayong sandali, ibinubulong ng Diyos sa puso mo ang Kanyang paanyaya. Halika, ibigay mo sa akin ang araw mong ito at ako ang bahala sa resulta. Ang unang susi ay ang pananampalatayang nagsisimula kahit wala ka pang nakikitang pagbabago. Madalas ang hinihintay nating makita bago tayo maniwala. Pero sa kaharian ng Diyos, ang paniniwala ang nauuna bago dumating ang katunayan. Sapagkat ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:1. Kapag nagdarasal ka sa umaga, kahit wala pang sagot, ituring mo na itong tinanggap mo na. Kapag sinabi mong, Panginoon, alam kong ikaw ang kikilos. Hayaang ang puso mo ay magpahinga sa pananalig na hindi siya kailanman pumapalya. Kahit hindi mo pakita, kahit hindi mo padama, ang Diyos ay gumagawa na sa likod ng eksena. Ikalawang susi, magpasalamat kahit hindi pa dumarating ang sagot.
Oo kapatid, ang pasasalamat ay hindi lang para sa biyayang dumating. Ang pasasalamat ay susi para sa himalang hindi mo pa natatanggap. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. 1 Thessalonica chapter 5:18. Subukan mo ito ngayon. Sa halip na umulit ng parehong panalangin na may takot at pag-aalala, sabihin mo, "Salamat Panginoon dahil alam kong ikaw ang bahala. Salamat dahil kahit hindi ko pa alam ang detalye, hawak mo na ang kabuuan." Ganyan ang puso na gumagalaw sa pananalig at ganyan ang pusong hindi pababayaan ng Diyos. Ang ikatlong susi, ang kapakumbabaan sa harap ng Diyos. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kayo'y kanyang itataas. Santiago 4:10. Minsan kailangan nating bitawan ng kontrol para tunay tayong makalaya. Kailangan nating umamin, hindi ko kaya mag-isa. Kailangan kita, Panginoon. Hindi ito kahinaan. Ang pagpapakumbaba ay lakas na mula sa langit. Kapag alam mong wala kang kakayanan kundi sa Kanya, doon nagsisimulang dumaloy ang tunay na grasya. At doon din nagsisimula ang direksyon ng Diyos sa pusong bukas, sa espiritong mapagpakumbaba. Ikaapat na susi, ang pagtitiwalang hindi umaasa sa emosyon kundi sa katapatan ng Diyos. Ang damdamin natin pabago-bago. May araw na mataas ang pananampalataya. May araw na pakiramdam natin malayo ang Diyos. Pero tandaan mo ito, ang presensya ng Diyos ay hindi nakabase sa nararamdaman mo, kundi sa katotohanan na sinabi niya, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Hebreo 13:5. Kaya kahit hindi mo maramdaman, magpatuloy ka. Kahit parang walang nangyayari, magdasal ka pa rin. Kahit parang walang sagot, maniwala ka pa rin. Dahil minsan, sa katahimikan ng langit, doon siya mas malapit. At sa pagiging tapat mo sa Kanya, doon niya ibinubuhos ang Kanyang sagot sa oras na hindi mo inaasahan. Na panglima, ang pagkilos ayon sa panalangin mo. Pananalangin sa umaga ay simula pa lang, pero kailangan mong sundan ito ng aksyon na may pananampalataya. Kung nagdasal ka para sa kapayapaan, lakaran mo ang araw na ito na may kapayapaan. Kung humiling ka ng direksyon, lumakad ka sa pananampalatayang sasamahan ka ng Diyos. Hindi mo kailangang makita ang buong daan, isang hakbang lang, at Siya ang bahala sa susunod. Ang tanong ngayon, anong hakbang ang hinihingi sa iyo ng Diyos? Baka isang tawag, baka paghingi ng tawad, baka panibagong simula, baka pagpapaubaya. Anuman ito, pakinggan mo ang Espiritu Santo. Siya ang gagabay sa iyo, basta't handa kang makinig. At panghuli, ang pananatili sa presensya ng Diyos, hindi lang sa umaga kundi sa buong araw. Huwag mong iwan ang panalangin mo sa mismong oras ng panalangin. Dalhin mo ito habang naghuhugas ng pinggan, habang nagbibiyahe, habang nagtatrabaho. Ang panalangin ay hindi event, ito ay relasyon. Ito ang hininga ng kaluluwa. Ito ang koneksyon mo sa langit. Kaya sa araw na ito, gawin mong lifestyle ang pananalangin. Huwag mong ihiwalay ang Diyos sa mga simpleng desisyon. Tanungin mo siya, isali mo siya, ikwento mo sa Kanya kahit ang maliliit na bagay. Dahil sa totoo lang, wala siyang masyadong maliit o masyadong malaki para pakinggan. Ikaw ay mahalaga sa Kanya. Ngayong alam mo na ang mga susi ng tagumpay, himala at direksyon divina, ang tanong, ano ang pipiliin mong gawin ngayon? Mananatili ka ba sa parehong takbo ng isip at puso? O hahakbang ka kasama ang Diyos papunta sa bagong simula? Kung naramdaman mong ang Diyos ay nangusap sa iyo sa mensaheng ito, nais kitang imbitahan ngayon na mag-iwan ng komento. Isulat mo, "Panginoon, hawak mo ang direksyon ng buhay ko." At kung nais mong isama ang isang tiyak na panalangin, ilagay mo ito sa comment section. Sama-sama nating ipapanalangin yan bilang isang pamilya. At kung hindi ka pa bahagi ng ating komunidad, isubscribe mo na ang channel na ito. Para araw-araw, sabay nating simulan ang umaga sa panalangin,
sa pangako ng Diyos at sa presensya ng banal na Espiritu. Huwag kang bibitaw ngayon, kapatid. May isa pang mensaheng inihanda ang Diyos para sa iyo. Isang deklarasyong propetiko na maaaring magbago ng buong pananaw mo sa araw na ito. Kapatid, kung naramdaman mong kumilos ang Diyos sa puso mo hanggang ngayon, alam mong may ginagawa siya. Hindi kanya dinala rito para lang makinig, kundi para maranasan ang pagbabagong espiritual. At ngayong sandali, gusto kong ibulong sa iyo ang isang katotohanan na dapat mong panghawakan sa bawat umaga mo. May itinakdang panahon ang Diyos para sa lahat ng bagay. Madalas, ang tanong ng puso natin ay, kailan, Panginoon? Kailan darating ang tagumpay? Kailan mareresolba ang problema? Kailan matatapos ang pagsubok? Pero sa halip na sagutin tayo ng eksaktong petsa, kadalasan binibigyan niya tayo ng pangako, hintayin mo ako at hindi ka mabibigo. May sinasabi sa Aklat ng Mangangaral 3:11, ginawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa kanyang kapanahunan. Ibig sabihin, hindi man ngayon, pero sa takdang oras niya, magiging maganda ang lahat. Hindi lang sapat, kundi maganda. Hindi lang basta matapos, kundi kaloob ng Diyos mismo. Minsan, ang paghihintay ang pinakamasakit, pero sa paghihintay, doon mo maririnig ang tinig ng Diyos ng mas malinaw. Doon mo mararanasan ang pagyakap niya sa gitna ng katahimikan. Doon niya binubuo ang pananampalatayang hindi nakadepende sa resulta, kundi sa relasyon. Habang naghihintay ka sa Kanya, huwag mong isipin na wala siyang ginagawa. Ang langit ay laging gumagalaw. Ang Diyos ay laging kumikilos sa mga puso, sa mga sitwasyon, sa mga himalang hindi mo pa nakikita. At sa araw na ito, maaaring simula ito ng pagsagot ng Diyos sa matagal mo nang ipinaglalaban. Pero ang tanong, handa ka ba talagang maniwala hanggang dulo? Handa ka bang magpatuloy kahit wala pang sagot? Handa ka bang ipaglaban sa panalangin ang mga bagay na ipinangako ng Diyos sa iyo? Ang pananampalatayang hindi sumusuko, ang uri ng pananalig na ginagalang ng langit. At kapag ganyan ang laman ng puso mo, walang imposible, walang saradong pinto, walang Goliath na hindi matatalo, walang panalangin na walang tugon. Kaya ngayon, kapatid, habang tumitibok pa ang puso mo, sabihin mo, Panginoon, maghihintay ako sa iyo, buo ang tiwala ko. At hayaang ang buong araw mo ay mabalot ng kapayapaan dahil alam mong ang Diyos ay kumikilos na. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa puso mo, isulat mo sa comments, may takdang panahon ng Diyos, magtitiwala ako. At kung may gusto kang isama sa panalangin, banggitin mo rin sa comment section. Sama-sama tayong mananalangin. Huwag mong palalampasin ang susunod dahil may babasaging tanikala ang Diyos sa bahagi na darating. Kapatid, sa bawat salitang narinig mo ngayon, may binhi na itinanim ang Diyos sa puso mo. At tandaan mo, ang binhing inihasik ng langit, kailan may hindi babalik na walang bunga, maaring hindi mo pa ito nakikita sa mata, pero sa espiritu, nagsisimula na itong umusbong. Ang tagumpay ay hindi lang darating, ito ay papalapit na. Ang himala ay hindi lang pangkwento sa Biblia, ito ay maaari mong maranasan. Ang Diyos ay Diyos na gumagalaw sa katahimikan. Hindi niya kailangang mag-ingay para kumilos. Sa likod ng bawat dasal mong may luha, sa likod ng bawat tanong mong walang sagot, siya ay nandoon, tahimik, tapat at matatag. At ngayong araw pinapaalalahanan ka niya, hindi ka nag-iisa, hindi ka nakakalimutan, hindi natutulog ang Diyos. Kaya huwag mong hayaang matapos ang araw na ito na hindi mo pinanghahawakan ang kanyang pangako. Sabihin mo sa sarili mo, ang araw na ito ay hindi basta araw. Ito ay araw ng direksyon mula sa Diyos. Sapagkat kapag sinimulan mo ang umaga sa panalangin, sinisimulan mo rin ang buong araw na may kapangyarihan, pabor at basbas mula sa langit. Ang susunod na hakbang mo ay mahalaga. Hindi mo kailangan makita ang buong plano, isang hakbang ng pananampalataya lang ang hinihingi ng Diyos. At kapag ginawa mo yon, siya ang bahalang umayos sa lahat.
Siya ang bahalang magtuwid ng landas, magbukas ng pinto, magbasag ng tanikala. Kung naramdaman mong kinusap ka ng Diyos sa video na ito, i-comment mo ngayon, "Salamat Panginoon sa araw ng tagumpay." Ibahagi mo rin kung anong salita ang tumama sa puso mo. At kung may panalangin kang nais naming isama, ilagay mo lang sa comment section sapagkat dito, sama-sama tayong naniniwala, nananalig at lumalakad sa direksyon ng langit. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang bell para araw-araw sabay tayong manalangin at tumanggap ng presensya ng Diyos. At ngayon, kapatid, may video na lumilitaw sa screen. Pindutin mo ito. May inihandang panibagong mensahe ang Diyos para sa iyo doon.